So, ang nangyayari kasi sa express entry, paano ginigame yung system? Yung mga nagsasabit ng express entry, love, pag hindi okay yung credentials in general ng asawa, dinedeclare nila as non-accompanying spouse. I-declare nila as non-accompanying spouse, love. Pero nandito din sa Canada. Good morning, family! Maayong buntag, maayong adlaw, Calgary and Canada, and maayong gabi, Pilipinas. So today, let's start our video. And more or less, ako lang isa today kasi nasa work si mommy. So it's gonna be a fun day and a daddy's day today. And so, nagpe-play lang ang ating mga kids. So, nagpe-play lang kami ng Lego Star Wars. And of course, while doing that, nagpe-prepare na rin ang daddy, of course, ng aming breakfast. Fried eggs, they call that crispy egg, and our bacon. And then gagawin ko sila ng fried rice, bagong luto yung rice. Ayan, maya-maya din dadating na rin si mommy. Mga afternoon pa. So we're just playing here. Daddy, can you fix this? Okay. So yan, ikaw lahat ng assistant. So, samahan niyo ulit kami, fam. Siguro punta kami ng playground mamaya. And all of the facilities siguro here in Skyview, Calgary, Alberta. So, tingnan natin kung ano ang pwede nating i-check out later. Okay? So, see you! Nail polish for you, my baby girl. No, it's not for Kuya. It's not for Kuya. Bye, Millennium Falcon. No, you will never get me. Nope, I'm faster than you. No, I'm faster than you. Where's your Millennium? Uy, the Millennium Falcon. Daddy, of course the Millennium Falcon can escape. I'm Darth Vader. Book. I landed here. We're ready to eat. Instant garlic rice, bacon, and their Scrambled crispy egg. Crispy kasi gusto nila may crispy dito. Ayan, si Liad ko kumakain na. Sasamahan niyo kami kumain. And of course, the ketchup that Kuya David's favorite. No, mine. Nakapag-breakfast na, and nakapag-relax na, and nakapag-play na rin ng mga kids. So, we're going to the playground. Yes, Lian? Okay. Ayan, so tuntua talaga yan sila lagi. So, before lunch pa to, so we still have time. Siguro mga 30 minutes lang sila sa playground para lang makalaro. Wait for me daw kasi meron dalang. What are you trying to bring? Excavator si Kuya David. Okay, so malapit lang yung playground. Nakita nyo na rin to. So, dun lang din kami pupunta and mag-excavator lang. Okay, so see you later. I don't have. Walking lang kami. I see the playground. Yeah, I know. The playground is super close. Yun na. Yun na agad yung playground. Here, you walk on the sidewalk, Lian. On the side. Thank you. That's Kuya David's excavator. Ganda nito, fam. Thank you, Auntie Daffy. Binigay ng auntie niya nung nakita kami sa Australia. There you go. Kami lang ang bata dito. Daddy, now can you give me my excavator? Yeah. And okay, you need to be very, very careful. Be careful in the stairs. Correct. There you go, ang aking mga anak. Yes, do that. Yes. Yep. Ayan. Yan, super happy talaga yan sila lagi pag nasa playground. So hindi pa pala tayo nakakapag weather check. Beautiful Calgary weather
Very, very nice. Blue sky. There you go. 360 na natin. Kasi mga ilang araw din na hindi ganito. Clear sky, no haze, no smoke. Everything is clear. Sobrang ganda. Kaya ako din nilabas sina Davon and Lianica. Kasi safe ngayon lumabas. Kasi walang smoke, walang haze. So wait lang natin si Mommy. Pero pauwi na rin kami in a while. Lunchtime and then siguro mga around 3 or 4 dadating si Mommy. So makakasama namin ang aming Mommy then later. Okay, so more or less yan yung ginagawa ng mga daddies dito with their kids in Canada, lalo na pag summer. Pipilitin ka talaga ng mga kids na lumabas hindi talaga pwedeng hindi. And syempre kawawa din sila with the thought na in a sense makukulong sila pag winter for a couple of months, around 3 months, wala talagang labasan yun. School, uwi, school, uwi, school, uwi. So, pag nag-ask sila na lumabas tayo daddy, and maganda naman yung weather fam, then why not, diba? Okay, so, papainumin ko lang si Kuya Davon ng water kasi nauuhaw na daw. So, done with our playground today. Ayan, last slide down daw from Lian. Go, Lian! Oh, Lian, slide Ayan. One. Ay, you slide with Kuya. Lian. Okay. Alright. Go, Kuya. Go and slide. This is faster. Alright. Okay, so lakad lang kami. So, ito nga pala ang paligid na bahay dito sa playground. Mga laned houses. It's really nice. Ayan. So, nag-usap kami ni Donna. More or less yan yung mga nasa radar namin for the next house. But of course fam, kung may magbibigay sa aming double garage, front garage, why not? Tatanggapin namin. Pero yun nga, the upkeep talaga, malaki talaga eh. Malaki yung difference ng upkeep ng double garage, front garage pa. Ayan ang mga examples ng laned houses. Ganda, ganda din. And may basement yan. And then usually may Where's my jacket? detached garage sila. Sorry. So really nice. Wow. And yes? Is it Here, hot Daddy. now? Here, Is Daddy. it hot now? Okay. Hey! Alright, give it to me. That's fine on this level. Okay, lakad lang kami dito. Dito na kami fam, sa bahay. And look at that, naggagandahan na ang mga tanim dito. Summer na. And usually may mga rabbits talaga dito around our compound. Ayan. Oh, di ba? Instant rabbit, walang nag-aalaga niyan, wild yan technically. And green na ang aming grass. And meron kaming bench dito na medyo pa Korean novela ang datingan. So look at that. Oh, di ba? Oh. Yan ang aming courtyard. Yun ang advantage pag nasa inner ka ng townhouse kasi may courtyard kami. Pwede tumakbo dito sina Davon. Parang in a sense, parang may backyard ka. Pero front yard siya. Labo. But yeah, basta may courtyard. And we're back home. So pagbalik ng bahay, naisip ko na hindi nga pala kami nagmunggo this week. And it's one of our favorites. So, luto ako ng munggo. Yeah, so luto lang tayo and let's see what's gonna happen this afternoon pagbalik ni Mommy. So, see ya! Time for their screen. And kasi it's Saturday naman, so pwede. Ayan, so habang busy ang dading nag-e-edit ng aming YouTube video, okay? There you go fam, luto na ang ating munggo with pata. Medyo late na siya naluto, it's close to 2 PM na, ngayon pa lang kami magla-lunch. Pero pinamerienda ko naman si Lianica and si Davon, so sakto lang to. Okay, so eating time na kami. Gutom na ang daddy, sobrang gutom na. So pinapatapos ko lang sa kanila ang Star Wars Kids nila and then we're going to eat na din. Hello fam! So we're back and naglalakad-lakad lang kami ni Mommy and relax. So medyo
maganda din yung topic and it's a bit of a reminder or lumabas rather sa mga news na may misuse ang category na non-accompanying spouse. So ano nga ba to? And bakit to ginagawa ng ating mga kababayan and ibang nationalities? Kasi sa express entry, if of course you're married, makakapag-apply ka ng accompanying spouse. So for example, permanent resident ka, mag-a-apply ka na, ma-automatic din yung spouse mo. Correct? So ang nangyayari kasi sa express entry, may mga move or in a sense, nakita nilang pwedeng gamitin. So sa express entry, for example, kami ni Donna, ako, maganda ang experience ko, may Canadian experience ako, maganda ang education ko, top-notch ang English skill ko based on my IELTS or CELPIP. And then, pag i-declare ko si Donna, and kunyari si Donna ay hindi okay ang kanyang English, and ang kanyang work experience, wala din siya nun, mapapababa ang total scores naming dalawa. Compared dun sa, for example, okay yung ano ni Donna, English ni Donna, and okay din yung education niya. May education na siya, maganda ang degree, good English, and has experience. So yun, okay. Now, paano ginigame yung system? Yung mga nagsasabit ng express entry, love, pag hindi okay yung credentials in general ng asawa, dinedeclare nila as non-accompanying spouse. Okay. Para hindi maapektuhan ang total scores ko. First step ng application, pag alam nilang hindi okay ang credentials ng spouse, again, hindi nila i-declare. In na non-accompanying spouse nila. Okay. Pag napili na, pag nabunot na, ngayon i-declare nila as non-accompanying spouse. Which is very logical. You could say na hindi siya manipulation kasi wala namang nagbabawal, but then merong napapansin ang IRCC na ang ginagawa, i-declare nila as non-accompanying spouse lang. Pero nandito din sa Canada. Okay. So it shouldn't be in Canada, dapat outside? It's either outside, so merong mga few categories na tinitingnan ngayon ng IRCC. And syempre dahil sa paghihigpit nga ng rules ngayon, mas tinitingnan nila, lalo na pag non-accompanying spouse, titingnan nila kung nandito ba ang spouse sa Canada. Okay. Yung spouse na nasa country or bansa, maganda ba ang credentials doon sa bansa? Meaning, malaki ba comparable ang sahod niya doon sa, for example, nasa Pilipinas ka, dineclare kitang non-accompanying spouse. Reasonable ba na i-declare kitang non-accompanying spouse? Kasi, naturally, pag family kayo, magkakasama talaga kayo, right? Okay. But there could be some reasons na, valid reasons na, hindi ka nga sasama sa akin. Kasi nga, pwedeng sobrang ganda ng trabaho mo sa Pilipinas na hindi mo kayang iwan at ang family natin in a sense financially nakadikit din doon or supported nung work mo. Number 2, kung ang credentials mo ay sobrang ganda na parang tingin ng IRCC, pwede ngang hindi nga to sumama kasi sobrang ganda, parang malulugi siya pag pumunta dito sa Canada. And number 3, more or less dapat kung non-accompanying spouse ka, wala ka dito sa Canada. Yeah. Right? So, ganun nila ginagame yung system. So, ngayon, nagsasabi lang doon ng IRCC na, hey guys, we know that this is happening. Please make sure na you don't misrepresent. Kasi again, ang misrepresentation ay even if PR ka na, after a few years, pag na-check nila yon, na-discover nila, uy, non-accompanying spouse ka, and then permanent residency, accompanying spouse na, saan ba itong spouse mo? Yun, pwede nilang tingnan yung 3 or a couple of items.
Na, And matatanggal yung PR mo. and pwede nilang tanggalin yung PR mo because of misrepresentation. So, nag-issue sila ngayon ng bulletin. I think napasama sa mga main Canada news ngayon. And also, meron kasi ngayong case na nabasa ko din na article na nag-issue actually sila ng letter or letter of clarification or letter of something asking that particular permanent resident bakit non-accompanying spouse ang nilagay niya while nasa application pero andito kasama niya sa record sa Canada ang spouse na actually. So ayun fam, so basically that's our main topic for this video. Yes, sa ating mga kababayan, please be careful lagi. Yeah. Dito lalo na sa mga documentations Yeah, and it's true. misrepresentations. Be very careful and consult kayo sa mga immigration consultants. Hanap kayo ng free if walang budget, pero meron talaga yan na makaka-help sa inyo sa mga questions na to. Again, we're not immigration consultants. We are just relaying the news for awareness sa ating mga kababayan. Na alam ng agency, ng Canadian agency na nangyayari to. And dito nagigame yung system again and na mamanipulate. So let's be very, very careful. Thanks again for watching, fam. And don't forget to Like, share, and subscribe to our channel. Again, dun sa 60% ng nanonood sa amin, please consider subscribing if you like this kind of content. Yeah. Thanks for the support and see you on the The next next video. video. Hang loose!